Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. Siyempre sa Luzon, Visayas at Mindanao, kamusta naman po kayo sa ating mga kababayan? Sa mga banateros, banateras worldwide. Again, shout out din po sa inyong lahat. Hay nako, maganda po ang mga balita natin. Sa katunayan, ako po ay masayang masaya. Palagay ko naman kayo din ay masayang-masaya, nagbubunyi po ang, buong Pilipinas dahil sa kaganapang nangyayari sa bansang ito. Dahil unti-unti nang naisisiwalat ang mga kademonyohan na mga animal sa ating gobyerno. Ay naku, salamat naman. Ano, okay, so bago tayo magsimula, paalala lang po, sana pagpasok niyo pa lang, i-like niyo po agad itong vlog kong ito. And, ito po ay makakatulong sa algorithm. So, mas ikakalat po ito ni YouTube. So, kung kayo po ay, ah, taga-subaybay sa channel na ito, like nyo po. And napaka-importante rin po na kayo po ay nakasubscribe na sa channel ko, Coach Oli News PH o Coach Oli lang. So, wag po kakalimutan, pakicheck kung nakasubscribe na po kayo. Ito po ang ating magiging topic ngayon. Malacanang. Hoy, no choice. Napaamin na. Ladies' choice. First lady. Oh, napaamin? Okay. Iminatics. Oy, kaway-kaway. Taas ang kamay ng mga Iminatics na nanonood dito ngayon kay Kotsoli. Iminatics, may panawagan. Oh, yan, pag-usapan natin. At pangatlo, Marcos. Si BBM, si Junior. Akalain mo, sa gitna ng kapalpakang nangyayari sa bansang ito, ang ibinabalita pa, tumaas sa survey. Pag-uusapan po natin yan. Okay? Hindi na po natin pagtatagalin dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Okay, eto, pag-usapan natin. Malacanang. Napaamin na ba? Ito po kasi ang sistema ngayon, no? Para dun sa mga hindi nakakaalam. At saka yung kapitbahay mo, at saka yung kaklase mo, at saka yung katrabaho mo, at saka yung magulang mo, yung kapatid mo, yung anak mo, gisingin mo, oy, may namatay sa Beverly Hills. Diyan sa LA. Diyan sa hotel diyan sa Beverly Hills, may namatay dahil sa Coca-Cola. Di umano. Binalita na po yan. Actually, nasa report po ng mga pulis yan. Mga US police ang nag-report niyan. At ang nandoon, yung asawa nung namatay at si Lisa Marcos di umano. Ito po ang pilit itinatago ng mga mainstream medyang duwag. Ito ang pilit na tinatago ng mga vlogger na panatiko. Ito ang pilit na itinatago at ayaw i-discuss ng mga politikong sip-sip, ganid sa kapangyarihan. Pag-usapan po natin ito. Magkomento ang Malacanang sa lumabas na ulat na cocaine overdose ang sanhi ng pagkamatay ng negosyante na si Juan Paulo Tantoco. Si Tantoco ay namatay noong March 8, 2025 sa Beverly Hilton Hotel sa Beverly Hills sa Los Angeles County, California. Isang araw pagkatapos dumalo sa Manila International Film Festival o MIFF bilang bahagi ng entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos. Yun, nabalita, okay. Baka sabihin nyo, fake news na naman kami. Nabalita yan, baka sabihin nyo, fake news na naman si, Ito katanungan, ito talaga gusto kong tanungin. Kayong mga mainstream media na hindi kayo nagbabalita, napaka-plastic nyo mga ipokrito kayong mga animal kayo. Diba? O kaya ibabalita nyo, komentaryo lang konti sa Facebook, hindi nyo naman ibalita ng todo. Chinek ko ang mga balita ngayon eh. Puro dyan sa mga nawawalang bulalo, dyan sa Taal. Pambira kayo. Yan lang bang balita? Hinalukay lang yan eh. Ako wala akong kinakampihan kung kasalanan to ni Atong An o kasalanan to ni Boying o wala akong pakialam doon sa mga yun. Okay? Kasi ang may pakialam dyan, yung husgado. Hindi ko nga alam
Bakit pirmi nilang pinipilit? Ibalita ng ibalita ng ibalita yan. Kung may kaso kayo, kaya itong ang idemanda nyo. Ba't sumbong kayo ng sumbong sa media? Oh. Kung tingin nyo may kasalanan sila, edi idemanda nyo. Nang makasagot sila, hindi ko pinagtatanggol si Atong Anga, pero kasi nangyayari, sagutan kayo ng sagutan sa media eh. Hindi po tayo, never tayong kakampi sa gambling, any form of gambling. So legal, illegal, ayoko niya, kay casino yan. Wala akong pakialam dyan. Para sa akin, lahat siya masama. Lahat yan, playground ng kademonyuhan. Okay? Pero hindi yun ang issue. Wala tayong karapatang maghusga dyan. Kaya dalhin nyo yan sa korte. Huwag nyo dinadala sa media. Ito dapat nating pinag-uusapan. Di umano, patay, entourage, dahil sa cocaine. Kasama ni Lisa. Iisipin mo yan. Nagpunta ka doon para i-promote. Para nang sa ganun, ma-promote mo rin ang Pilipinas. Instead na promote mo Pilipinas, puro kahihiyan ng mga ginawa ninyo. Hindi man lang kayo nakatiis. Ito po hindi tayo nagbibintang kung tumira po sila, si Lisa o hindi. Ang issue rito, bakit hindi nagsalita? Halimbawa na lang, for discussion purposes, hindi tumitira talaga si Lisa. Entourage mo yan eh. Bakit kalat ang WPS doon? O yun, baka hindi alam ni ba WPS, white powdery substance. Sa madaling salita, Coca-Cola, cocaine. Kalat doon, nung namatay, kalat doon. At ano report ng Amerika patungkol dyan? Namatay sa overdose. Huwag nyo nang palusutan. Kasi hindi yan parang Pilipinas na kaya ninyong lagyan ng mga media. Hindi yan parang Pilipinas na pwede nyong itago. Kumalat. So ang issue rito, kaya tumitira si Lisa o hindi, kayo po maghusga, ilagay nyo dyan sa comment section. Naniwala ba kayo na tumira si Lisa ng cocaine? Ngayon, kung hindi, sasabihin ko, dapat pinagsabihan niya. Bakit nandoon ka maraming cocaine? May mga injectables pa. Hindi mo pinagsabihan? On your watch. Nangyari to? On your watch may namatay. Ito masakit. Itinago ninyo. Tapos tinawag nyong fake news si BP Sara. Tapos tinawag nyo kaming fake news, kaming mga DDS. Hanggang ngayon, tinatago ninyo. Bakit? Paano ko masasabi? Iilan lang nagbabalita. Asan yung mga mainstream media? Anong binabalita ng mainstream media ngayon? Bulalo. Yung survey ni Marcos. Kung ano-ano. O sige, hanapin nyo sa mainstream. Yung mga malalaking media ngayon. Tingnan nyo kung gaano ka-epokrito. Kayong mga pinklawan. Kayong mga komunista. Kayong mga dilaw. Kayong mga pulahan. Napaka-epokrito ninyo. Ba't hindi nyo ibalita ito? Kasi, alam nyo, baliktarin natin. Halimbawa, may kasama si BP Sara, namatay sa cocaine. Kaming banateros, hindi ako tatahimik. Sasabihin ko, Sara, I will call out Sara. Sara, kung wala kang kasalanan, ipaliwanag mo sa amin lahat. Huwag kang tahimik. Kung tahimik din ang mainstream media, kung tahimik din ang SMNI, kakalampagin ko SMNI, bakit tahimik kayo dito? Hindi tayo pwedeng, kaya hindi tayo umaaseno sa mga Pilipino eh. Napaka-panatiko natin sa mga politicians. Na totoo lang. Alam mo yung sumisigaw ng budol-budol si Marcos? Kalahati doon, hindi naman talaga nabudol. Kalahati doon, panatiko. Yung kalahati, totoong nabudol. Pero yung kalahati doon, talagang panatiko. Alam nyo na. Alam nyo na ginagawa ni Marcos. Sinabi ni Tatay Digong ang ginagawa ni Marcos. Alam nyo na. Panatiko lang talaga kayo. That is the main problem of Philippines, of the Filipinos. We are so fanatics. Bakit kayo mga vloggers? Hindi nyo i-call out ito.
Kahit anong kulay nyo, puti, asul, blue, green, pink, lalo na kayo, pink at saka dilaw. Ang tahimik nyo ngayon. Ano? Kinain nyo mga suka nyo, mga dilawang kayo? Kinain nyo suka nyo, kayong mga pinklawang kayo? Dati sinasabi nyo, kurap ang mga Marcos. Ngayon, takot na kayo sa Marcos? Wala pala kayong binatbat, kayong mga dilawan. Mga ano kayo? Totoo naman eh. Asan kayo ngayon? Pinapanood ko komentaryo nyo. Impeachment pa rin ang tinitira ninyo. Balitang-balita na to sa buong Pilipinas. Kayong ikaw dilima. Dilimaw ka talaga. Impeachment pa rin ang kina-question. Kina-question nyo pa Supreme Court at tahimik kayo sa balita ngayon. Alam nyo, mapa-vlogger, mapa-media, mga ma-politician, alam nyo yung nangyari ngayon? Ha? Yung balita ngayon? At iniiwasan tong balita na ito? Hay nako. Acid test po yan sa Pilipinas. Ngayon, alam mo na kung sino talaga ang may mga paninindigan. Yung iba, piniling manahimik. Kasi pag nanahimik ka ngayon, ikaw ay mistulang kumakampi sa mali. Hindi ko naman sinasabing maniwala ka eh. Kung ayaw mong maniwala, just call them out. Magpaliwanag kayo. You owe it to the Filipino people. You owe it to sa mga taong bayan. Tahimik kayo, wala kayong paliwanag. Si Claire, ang tapang-tapang, oh. Hoy, Claire, ang tapang-tapang mo, asan ka ngayon? Hindi ka makapagpaliwanag, ano yan? Na-alta presyon ka na dyan. Dinudugo ka na, ha? Dinidismoneriya ka. Hindi mo na malaman paano ipapaliwanag to? Ano? Ha? Hirap ka na ba magpaliwanag ng mali? Ulitin ko ha, hindi tayo nagbibintang kung adik si Lisa o hindi. Ang sinasabi natin, bakit wala kayong balita? Kayong mga tsope. Oo, kayong mga tsope. Ba't tahimik kayo? Mga ano pala kayo, mga Neta Marcos, naging ugat pa nga ng World War sa pagitan ni na Vice President Sara Duterte at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. O, asan ka ngayong Claire Castro? Psst, uy, asan ka? Sinabi yan pa niyang fake news si Sara? Asan ka ngayong Claire? Tandaan nyo ha, etong mga to, ang bibilis mag-react. Pansin nyo, dumaan ng Sabado, Linggo, mapapatawad natin kasi walang balita eh. Pero usually yan, pag pumasok ang balita ng Biyernes, naalala nyo, blinag ko na to ng Sabado, pag pumasok yan Biyernes, Sabado, Linggo, usually yan, may excuse yan, hindi yan magpapaliwanag. Pero pag patak ng Lunes, puro paliwanag yan. Asan si Claire? Asan ang media? Asan yung mga politiko? Wala silang paliwanag. Alam nyo kung ano paliwanag nila? Katahimikan. Busal ang bibig ng media. Ano pang paliwanag nila? Bulalo sa taal. Yan po ang galawan ng paliwanag ng Marcos government. Wala sila explanation. Kundi pinatahimik ang media at kung ano-anong balita. Secretary Claire Castro ang issue dahil sa pagsasangkot kay First Lady Liza sa pagkamatay ni Tantoco. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa
hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinidnap, kinuha si Pangulong Duterte. Sa kanya Ito nga, kita nyo, okay? Sinabi ni BP Sara, patay sa loob ng kwarto na maraming cocaine. Kasama si Lisa. Si Sara po nagsabi niyan. Doon na lang muna tayo. Di ba? Kung ikaw matino, asawa ka ng presidente, kahit sabihin nating hindi ka nag-take, bakit hahayaan mo na nasa isang kwarto kayo, nakasama ng entourage mo, kalat ang droga? Tapos namatay, wala kang paliwanag. Dapat yun lumayas ka. Dapat nga yung binaligtad mo mesa eh. Ano siya? Mga animal kayo? Dapat gano'n na sinabi, mga animal kayo, asawa ako ng presidente, dito kayo magtitake, dinala nyo pa rito yan. Yang kabalbalan yung bisyo, dinala nyo pa rito. Pwede nyo namang gawin yan sa Maynila eh. Ba't dito nyo pa ginagawa yung mga yan? Nandito tayo para magtrabaho, mga animal kayo. May ganun ba si Lisa? Hindi, kaya nga sabi ko sa inyo, ito hindi pagbibintang kay Lisa. Pero mati siya rito. Tumira siya o hindi siya tumira, wala siyang ginawa. Ang balita pa nga dito, andoon pa yung jowa nung anak niya. Ito, hindi natin, yun lang sabi sa balita eh. Hindi naman ito binalita ni BP Sara. Pero kung yun ay totoo, you will see the character of the family, di ba? Alimbawa, jowa ng anak ko, at nakita ko nando doon, at may mga droga sa harap, binugbog ko siguro yun. Ako hindi po tayo nagpo-promote dito ng violence, okay? Ang point ko lang dito, ito. Why will you allow such thing? Anong klase? Sinong matinong magulang makikita na yung jowa, kung totoo ito yung jowa mo ay hinahayaan, gumamit man siya o hindi siya gumamit, at hinahayaan na doon siya. Pinaalis mo man lang. Nagigets nyo yung point? Kita mo yung puso, kita mo yung karakter ng family. Yeah. Okay, binalita ni BP Sara. Anong sagot ni Claire? sa kanya pala nang galing ang fake news. Kita mo? Si Sara pa fake news. Tingnan mo ipokrito na itong babae na ito. Kita nyo? Ngayon, asan ka? Diba? Ang tagal mo magpaliwanag? Ang bilis mo magsalita ng fake news dati, ngayong kumalat, binalita mismo ng Amerika. Kalat ngayon sa Pilipinas. Hindi ka matagpuan. Ano sasabihin mo, nagkasakit ka? Ayun yung sinasabi ko eh. Itong katahimikan ng Malacanang ay pag-amin sa katotohanan. Kasi tinago nila yan eh. Dapat pagkamatay pa lang, ang matinong gagawin ng presidente, nagpatawag agad ng press con, nagbigay ng official statement at kumuha ng mga katanungan sa media. Ganun pa lang, pagpasok ng problema, especially involved ang Pilipinas, international na ganap ang krimen. Dapat yun, ang presidente tumayo agad. May stand agad. Nagpaliwanag agad. Pero anong ganawa? Nanahimik. Inantay. Vice President ang nag-announce. Tinawag pang fake news. Tapos ngayon tahimik. Alam nyo kung ano?
Mistulang pag-amin yan. Inaamin nila. At no choice si Lisa eh. She has no choice. It's either she shut up than to admit it. But yung pananahimik, pag-shut up ni Lisa, no choice siya. Kung hindi, aminin ito sa pamamagitan ng pagtahimik. Kasi ang pagtahimik na yan ay talagang pag-amin yan. Binanatan niya ng fake news. Oh. Ang tagal niya. Ilang araw, Claire? Ilang araw ka ngayon magtatatapang? Ilang araw ka makakaipon ng tapang bago namin makita yung dating Claire? Nag-iisip kayo? Nagmi-meeting kayo? Crisis meeting muna? In coordination? Alam mo, sabihin ko sa inyo mga kababayan, umasa kayo na mayroong matinding balita ang mangyayari. Ako, umasa kayo ha. Bukas, makalawa, baka damputin lahat ng vloggers. Bukas, makalawa, baka damputin si Bongo at si Bato. Gagawa sila ng matinding balita. Remember, noong nangyari yan, paano sila nag-react according to BP Sara? Kinidnap si PRRD. Wala naman na sa issue yung ICC, di ba? Wala na yan eh. Hindi nga sila makagalaw. Biglang minadali. Why? According to BP Sara, pantakip sa kagaguhang nagawa nila sa Amerika na hindi nila kayang sakalin ng saliig ang Amerika. Kaya nga hindi natin alam bakit pupunta si Marcos dun eh. Ang nakakatakot dito, eto mga kababayan ko. Baka mamaya, isanla tayo mga Pilipino kapalit ang asawa. Hindi natin alam kung anong gagawin nilang deal sa Amerika. Baka dagdagan ng EDCA, gusto nyo, punuin nyo na ang EDCA buong Pilipinas. Sisiraan lang namin ng China. Tapos, kunwari, bobombahin ang isang lugar ng Pilipinas, ng China. Tapos, palalabasin namin kasalanan ng China. Tapos, lagyan nyo na lahat ng EDCA ang Pilipinas. Pakawalan lang ang asawa. Hindi malayong mangyari yun. Kasi nga itinago eh. Dahil kung yan inamin nila, you will expect na may repentance. You will expect na gagawa nila ng solusyon sa tamang paraan. Pero hindi. Itinago eh. So ibig sabihin, priority nila. Huwag masira si Lisa. In all cost, do whatever you want. Basta mailusot natin si Lisa. Ganyan po lumalabas. Nung kanilang hindi pag-amin. Even yung pananahimik ng media. Even yung pananahimik ni Claire. Kaya, ako, sabi ko sa inyo, hindi ako magugulat baka bukas dinadampot si Bato. Ingat kayo, Bato. Bongo. Para mapagtakpan ito, nakakatakot ang susunod na ilang araw sa Pilipinas. Tandaan nyo ito sinabi ko. They will do everything. Kung susundan ko yung sinabi ni BP Sara, kung nagawa nila sa dating presidente na nagpalibing sa tatay nila, na kaya siya naging presidente is because yung apelyidong Duterte, nagawa nila yon, pagtakpan lang si Lisa. They can do anything. Baka magdadampot yan para mapagtakpan itong balita na ito. Kaya nga itong matindi. Kayong mga dilaw. Kayo rin mga vloggers ng dilaw. Napaka-hipokrito ninyo. Tahimik kayo ngayon.
Kinain nyo nasukan nyo? Kayong pink? Pulahan na rin kayo? Again, hindi ko sinasabing pagbintangan nyo si Lisa. But call out for an explanation. Official explanation coming from the President himself together with Lisa. Hindi si Claire. Siya pala ang source ng fake news na ito Tinan mo, plastic ka. na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. Nitong linggo ay kumalat sa social media ang report mula umano sa website ng County of Los Angeles Medical Examiner na may case number 2025-04377 na ang sanhi ng pagkamatay ni Tantoco ay dahil sa paggamit umano ng cocaine. Nakalagay rin sa medical examiner na ang iba pang dahilan ay cardiovascular disease. Makikita rin na open ang status ng kaso ng pagkamatay ni Tantoco. Sa pagbisita ni Presidential Communications Office Acting Tama na, bago tayo pumunta dyan, itong bagong PC, oh. Sarap ng... Sabihin yung fake news. Sige, sabihin yung fake news, yung ospital. Sabihin yung fake news ang Amerika. Galing po yan. Ang source po niyan, galing Amerika. Hindi po Pinoy. Ang swerte naman ng bagong PCO secretary. Secretary Dave Gomez sa press briefing room ng Malacanang ay natanong ito sa issue. Idiniin kasi ni Gomez sa Malacanang Press Corps na ipagpapatuloy niya ang paglaban sa fake news. Sa tingin niyo po, Sec, part ng fake news yung pag-i-involve po kay First Lady dun sa Tantoco's death? Tantoco's death? Yes po. That's a private matter. I cannot comment on that. Tantoco's death. Parang, Tantoco's death? Question mark. Hindi mo alam? Doon pa lang panloloko na. Ipagpapatuloy daw niya. Tingnan nyo kung gaano ka-ipokrito itong gobyerno ni Marcos. Ipagpapatuloy ang fake news. Ba't hindi nyo sabihin fake news kami ngayon? No, Dave, gum. Ay, Tanto. Ano sabi niya? I cannot comment on that. Yes po. That's a private matter. I cannot. Pag-i-involve po kay First Lady dun sa Tantoco's death? Tantoco's death? Tantoco's death. Mahina ka pa. Oy, marami kang kakaining bigas. Paturo ka kay Paturo ka kay Claire. Kung si Claire yan, namamayagpag pa yung dito, yung napagkalaki-laki. Tapos sasagot ng ganyan niya si Claire. Alam naman po natin na pag ito ay galing sa Vice President, ito ay fake news. Kaya nga naman, siya ay sabing dapat haharap sa impeachment pero hindi siya makaharap-harap. So kasalanan to lahat ng mga Duterte. Ganon! Marami ka pang kakaining bigas, Gomez. Matatanggal ka rin dyan. Kita mo, ang bilis-bilis ni Jay Ruiz. Hoy! Oh, sinuwerte to si Jay Ruiz, no? Oh, balita ko, mayroong nagsabi sa akin, hindi ko palang nababasa, pero may nag-message sa akin, sabi, nagpapasalamat daw si Jay Ruiz. Blessing in disguise, no? Oh, ikaw ang napaupo ngayon yan. O pag upo mong ganyan, tapos mahina ka pang nilalang. Tantoco's death. Tapos private. Paano naging private? Entourage ng First Lady, private? Andun yung First Lady, private? Official? Official trip? Claire, wag mo sabihin. Sasabihin mo na ito ay hindi official trip. Pinopromote nyo. No? Official trip yan eh. Anong personal? Ganyan ka ba kahina yung ulo mo kaya nawalan ka na ng buhok? Ay, hindi yung mga kasamahan ko may walang buhok, matatalino yan. Si Banat Bay, si Boss Dada, tsaka si Master Judea, matatalino yan. No, pero, Tantoco's, clueless ka? Personal?
Ngayon lang ako nakakita ng personal, involved ang first lady, drugs. Nasa balita naman. Paano ka naging PCO secretary, hindi mo alam? May mag-research ka kung hindi mo alam yan. Nakita nyo kung gaano ka-ipokrito sila ang gobyerno ngayon? Tapos ang hinaharas nila, ang pinapalabas nila, ang propaganda nila, fake news ang mga Duterte vloggers. Wow. Di wow. Kaya kayo, huwag kayong papayag. Kasi mga pula vloggers, pinklawan vloggers, kung ano-ano. Diniscuss na nilang lahat. Kaya magduda kayo. Kung ang DDS vlogger, hindi rin i-discuss to. Magduda na kayo mabuti. May diferensya yan, DDS vlogger na yan. Iniiwasan to ng mga vloggers. Papatayin talaga sa inyo. Mamamatay tao. Mamamatay balita, hindi mamamatay tao. Mamamatay balita talaga to mga ito. Huwag kayong papayag. Hindi ko tatantanan to. Araw-gabi, bablog natin to. Pati shorts nito kasama sa vlog. Hindi kayo lulusot dito. Until magpaliwanag kayo. Involved kayo or hindi. Ganon, then explain. Diba? Hindi pwede. Huwag nyo, yung mga paborito nyong vloggers, huwag nyo palalagpasin. Kung kayo nandito pulahan, huwag kayong papayag na yung paboritong pinapanood mo na vlogger, hindi ito diniscuss. Ibig sabihin yung vlogger na yun walang tayo. Yes po. That's a private matter. I cannot comment on that. Eden Santos. Okay, next balita po tayo. Ito, pakinggan ninyo. Iminatics, mananawagan. Humihingi ng full report sa Malacanang si Senador Amy Marcos kaugnay sa pagkamatay ni Paulo Tantoco sa Los Angeles noong March 8. Kasama na riyan ang anumang direct o indirect na pagkakasangkot ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kasama ng unang ginang si Tantoco sa delegasyon ng mga dumalo sa Manila International Film Festival nang masawi ang Rustans executive dahil sa drug overdose ayon sa isinasagawang investigasyon. Humihingi ng... Pili tayo ng picture. Ayan. Iminatics! Yuhu! Mga Iminatics, nasaan kayo? Yuhu! Kalampagin ninyo ang inyong puon. Kalampagin ninyo ang inyong ginodiyos, mga Iminatics. Bakit naman ganyan ang sinasabi ni Amy? Alam mo yung sinasabi niyang panawagan na mag-explain sa taong bayan? Yan na yung vlog ko nung Sabado. Kaya kong gawin yan, Amy. Hindi ka nanalong senador dahil nananawagan ka. Nanalo ka bilang senador, sabi nila, dahil nagpahiring ka. Dalawang explanation dyan. Hindi ko alam kung ano totoo. May nakapagsabi sa akin kasi, okay, napagsabi sa akin hindi ko alam kung totoo. Ang sabi sa akin, pero ito yung nagbalita sa akin ito, lahat ng binalita niya sa pool. Okay? Gumastos ka raw ng billion last 2 minutes. Ibig sabihin, yung the night before or the day before the election, nagbuhos ka ng bilyon para ka manalo. Yun ang sabi. Yung iba naman, ang sabi, nanalo ka, Amy, dahil nagpahiring ka patungkol doon sa pagkidnap kay PRRD. In any case, wala doon yung nanawagan ka ng explanation. Ngayon, panalo ka na. Ang ginagawa mo, kabado yan. Kakornihan. Ano ang panawagan mo? Mag-explain ang Malacanang. Corny mo. Boo! Boo! Mga Iminatics, galaw-galaw kayo dyan. Kalampagin nyo yung amo nyo. She can do better than that. Hindi porket panalo ka, puro ka panawagan na lang. Sabi nga ni Atty. Roque, alam mo kung adik o hindi adik yung kapatid mo.
You also owe us an explanation, Amy. Mag-hearing ka pa tungkol dito. Manawagan ka ng hearing. Pag-usapan to. Hindi yung panawagan corny. Ilang kaming vloggers, kaya namin gawin lahat yung sinasabi mo panawagan. Actually, ginawa ko na yan. Ulitin ko, Sabado pa lang. Pagputok pa lang ng balita, yan na agad ang panawagan ko. Kaya totoo, kaya hindi totoo, you explain to us, BBM, what happened. Tapos ganyan din gagawin mo, Amy. Mbaduy mo. Hindi yan na nagpanalo sa'yo. Ewan ko lang. Kayo. Ako may tanong sa inyo. Okay, may tanong ako sa inyo. Alam ko may mga nanonood ditong Iminatics. Kayo na lang tanungin ko, yung mga nanonood. Sa tingin nyo, enough na yung sinabi ni Aiming statement? Nananawagan siya ng explanation? Sige, lagay nyo dyan. Enough na. Yes, enough na. Or no, she can do better than that. No, it's not enough. Lagay nyo dyan. Pangalawang tanong, sa tingin nyo dapat ang mga Iminatics, yung mga supporter na lantaran ni Aimee at saka yung mga patago. Yun ang nakakatakot eh. Yung mga patagong supporter ni Aimee. Na mga supporter ni Aimee na kalampagin na yung kanilang amo. Na manawagan ng hearing, hindi lang pwede, basta ganito. Sige, lagay nyo dyan sa comment section, ha? Executive dahil sa drug overdose ayon sa isinasagawang investigasyon. Okay, next topic po tayo. Ito, pag-usapan natin, tumaas ang trust rating ni BBM. Tumaas ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos batay sa resulta ng survey ng Social Weather Station o SWS. Batay sa survey na... Tawan-tawa naman ako sa media ngayon. Siksik ang balita patungkol dun sa nangyari dyan sa Beverly Hills. Yung namatay kasama ang First Lady. Ang balita ninyo, tumaas ang trust rating ni BBM. Grabe naman. Grabe naman ang mainstream media ngayon. Parang gusto ko na ipukpok sa ulo ko. Naluloko na ako sa media ngayon, pambira. Oo, sige, talagang nilagpasan nyo yung tungkol kay Lisa. Tapos sabay labas naman ang balita tungkol dito sa SWS. Na ratings na tumaas. Ano rating ni Marcos? Kinumisyon ng Stratbase Group, tumaas ng 48% ang trust rating ng Pangulo nitong Hunyo mula sa 38% noong Mayo. Ito mo, ang taas pa ng tinaas, 38 to 48. Are you kidding me? This is almost half. This is almost 50%. So, sa bawat dalawa, isa, may tiwala kay Marcos, yung isa lang ang hindi. Sa 10, yung 5, may tiwala kay Marcos, yung 5 lang hindi. Naniniwala kayo sa kalokohang ito? From 38% tumaas pa ng 48% si Marcos. Ang lupit talaga ng media. Pati ang survey natin, ang lupit. Do you trust survey? Tingnan nyo yung survey. Sila ba ang nanalo nung eleksyon? Diba? Nantarang padloloko na ito mga. Napanatili naman ni Vice President Sara Duterte ang trust rating niya na nasa 61%. Yeah. Tapos si Sara, nanatili lang. %48 may tiwala kay Marcos at 61% may tiwala kay Sara. Hindi ko ma-reconcile. How can you believe? How can you trust Sara and you can also trust Marcos? Kasi mag-overlap yan eh. 61 plus 48, 109. Lagpas po 100%. Hindi lang siguro nila mabagsak si Sara kasi masyadong mahalata. So ang gawin mo, itaas mo si Marcos, si Sara maintain mo lang, wag mo itaas. Maintain lang. Until such time, maabutin na
tingnan nyo. Next month, next 2 months, next 3 months, lamang na si Marcos sa trust rating. Pero hindi ko ma-reconcile eh. Parang, ang hirap humanap ng tao ngayon na may tiwala kay Sara at may kay tiwala pa rin kay Marcos. Saang Timbuktu? Saang bundok nyo mapupulot yang ganyan? Sige nga. Pakisabi nga. 48% kay 61 kay Sara, 109, sobra. So yung 9%, ibig sabihin may 9% na may tiwala kay Sara at may tiwala kay Marcos. Pambihira naman. Ewan ko, magulo. Pero wag na natin paikot-ikutin yan. I really don't believe 48% na may tiwala ngayon kay Marcos. At higit sa lahat that I cannot believe na ang mainstream media tahimik tapos magbabalita na tumaas ang trust rating ni Marcos. Wow. Really now? Mainstream? Wow. 8 percentage points naman ang itinaas ng trust rating ni Senate President Cheese Escudero na nakakuha ng 55% at House Speaker Martin Romualdez na may 34%. May 1,200 Si Tambaluslos, 34% may tiwala sa kanya. Now, SWS, you want us to believe that? Kayo na, tanungin ko, kayo mga manunood. Naniniwala ba kayo sa balita, sa survey nitong SWS? Really? SWS, you want us to believe that? Kaya ilagay nyo dyan. Naniniwala ako dito sa survey na to. O hindi ako. Wala akong tiwala sa mga survey. Intindi na itong mga to. respondents ang survey na isinagawa noong June 25 to 29. May margin of error itong plus or minus 3%. Ang lupit ninyo. Well, yan talaga ang kalagayan ng ating bansa, no? Pero pinaghahanda ko lang po kayo. Expect, no? Sa mga vloggers, matutuwa ang vlogger sa babalita ko ito. Magiging siksik ang balita ngayong linggong ito. Itong week na ito, matindi ang magiging balita. Bobombahan tayo ng napakadaming balita para mapagtakpan niyang kay Lisa. Kayo, na concerned citizen, huwag kayong pumayag. Dapat harapin ni Marcos na ano man lang, to the very least, magpaliwanag siya. No? Kahit ano pong balita lumabas ngayon, kaya nga sinasabi ko na sa inyo to maraming lalabas na balita. Malupit yan, expect nyo na. Sana wag tayong padala sa chismis. Wag tayong padala, baka mamaya may ilalabas silang chismis or meron silang aarestuhin naman. Balik tayo lagi dun sa balita. Si BP Sara mismo nagsabi, yung pangingidnap sa tatay niya ay pantakip sa balita. Isipin mo. Kung sakaling mamatay doon, wag naman sana si PRRD. Sinakripisyo natin ang isang tao dahil lang para patayin ang balita patungkol dito sa nangyari kay Lisa. Kung susundan natin yung sinabi ni BP Sara, nakakalungkot po. Sabi nga lagi ni Claire, nakakalungkot po. Pero totoo, nakakalungkot kung ganyan naman ang mangyari sa Pilipinas. Huwag po niyong kakalimutan mag-subscribe dito sa channel na ito at sana i-like niyo po itong vlog na to. Maraming salamat po. God bless everyone.